Ika-166 na kabanata, sa pagpapatuloy. Napatingin ang ating bida sa chief manager at nagtatakang sinabi, compound interest. Pinagpapawisan ng chief manager habang bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi. Agad siyang tumugon at sinabi, oo. Ang BAC ay nangangahulugang pagdaragdag, at ang RI naman ay interes. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagdaragdag ng interes. Bagamat halatang kinakabahan, pilit pa rin itong ngumiti habang sinasabi, sa aming Dundream Merchant Guild. Naghanda kami ng iba't ibang deposit products upang mapalago ang pera ng aming mga kliyente. Ibinuka pa nito ang kanyang mga kamay at pinagdiinang sinabi sa ating bida, higit pa roon. Mayroon kaming compound interest product na limitado lamang sa 5 tao. At sa kabutihang palad, ikaw ang huling makakakuha nito, kaya tunay kang mapalad. Napahawak sa kanyang baba ang ating bida habang tila malalim na nag-iisip bago sinabi, oh. Mukhang nakakaengganyo yan. Ngunit sa isip ng chief manager ay nasabi na magaling. Ang bagitong tulad mo ay napakadaling malinlang. Bago muli sinabi ng chief manager, mayroon itong mga espesyal na kondisyon na hindi mo makikita kahit saan. Maaari ko bang ipaliwanag ang produktong ito? Nagbago ang ekspresyon ng ating bida at bahagya siyang napatingin sa itaas at napapaisip sa sinabi ng manager. Nanatiling nakatakip ang kamay ng ating bida sa kanyang bibig habang bahagyang namumula ang kanyang mukha. Tumango siya at sinabi, sige, pakinggan natin. Masaya namang sinabi ng chief manager. Gaya ng inaasahan, napakagandang desisyon. Ang compound interest product na ito ay may buwanang interes na. Nagtatakang sinabi ng ating bida, ha? Biglang tila nagliwanag ang paligid ng chief manager. Itinaas niya ang isang daliri habang nakapikit ang isang mata at nakangiting sinabi, isang pawn. Agad namang tila dumilim ang paligid ng ating bida. Bahagyang sumeryoso ang kanyang mukha at sinabi, nagbibiro ka ba? Napakababa naman yan. Naiinis pa niyang sinabi. Kung maglalagay ako ng 100 niyang, ibig sabihin 1 niyang lang ang kikitain ko bawat buwan. Ngumiti ang chief manager at sinabi, nadismaya ka, hindi ba? Mukhang napakaliit nga ng 1 pawn, pero paano kung compound interest ito? Habang dahan-daang nagsasali ng tsaa, muli siyang nagsabi, sa unang buwan, ang interes ay idinadagdag lamang sa principal. Ngunit pagsapit ng 2 buwan, pati ang interes noong nakaraang buwan ay idinadagdag na rin sa principal. Kaya kung pababayaan mo lang itong manatili. Tahimik na nakatingin ang ating bida habang patuloy ang chief manager sa pagsasali ng tsaa at sinasabi, patuloy na madaragdagan ang 1 pawn na interes, pagkatapos ay magkakaroon muli ng interes ang nadagdag na principal, at lalo pang lalaki ang iyong pera. Isipin mong hayaan mo ito roon ng ilang taon. Ang ginto ay patuloy na mangganganak ng panibagong ginto. Bahagya pa siyang lumapit at pabulong na sinabi, kung maliit na halaga lang, baka hindi gaanong halata. Pero kung 10 gold bars ang tulad ng sayo, napatingin ang ating bida sa kanya habang patuloy siyang binubulungan at sinabi, bawat buwan, madaragdagan ang iyong ginto ng higit sa 10 niyang na interes. Nagulat ang ating bida at sinabi, 10 niyang. Muling tila nagliwanag ang paligid ng chief manager. Nakapikit siyang ngumiti at sinabi, at dahil espesyal kang kliyente, ibibigay ko sa iyo ang black account preferential compound interest na 2 pawn bawat buwan. Namangha ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa isip, ano, doblehin niya ang interes? Baliw ba ito? Dapat ko na rin bang ideposito ang mga luminous pearls na hawak ko? Ngunit agad siyang napapikit at bahagyang ngumiti bago sinabi sa isip, hindi. Hindi ko dapat basta ipagkatiwala ang napakahalagang luminous pearls. Depende sa bibili, malaki ang maaaring itaas ng presyo. Mas mabuting ako mismo ang magbenta ng mga iyon balang araw. Masaya namang sinabi ng chief manager. Ngunit may isang kondisyon. Ang produktong ito ay fixed term. Hindi bababa sa 10 taon. Napatingin ang ating bida at sinabi, fixed term. Ibig mong sabihin, iiwan ko rito ang pera, ng 10 taon. Itinulak ng chief manager ang tasa ng tsaa papunta sa kanya habang sinasabi, ngayon. Kahit simple interest pa lang ay 20 niyang bawat buwan na. Pero kung compound interest sa loob ng 10 taon, aba, mukhang mahaba ang 10 taon, pero alam mo namang napakabilis lumipas ng panahon. Mariing napatitig ang ating bida sa tasa ng tsaa habang sinasabi sa isip. Napakagandang alok ang dobleng interes.
Hinawakan niya ang tasa at muling sinabi sa isip, pero kailangan ng Chinumbang ang pera ngayon. Hindi ko ito maaaring atali rito. Napangiti siya at sinabi, sa ngayon, i-withdraw ko na lang ang lahat. Kailangan ko agad ang pera kaya wala akong ibang magagawa. Pagkarinig niyon, bahagyang napaatras ang chief manager sa sobrang pagkagulat at sinabi sa isip, lintik na baliw. Kaunti na lang at makukumbinsi ko na siya. Ano bang balak niyang gawin at kailangan niya ang 10 gold bars ng sabay-sabay? Magtatayo ba siya ng kastilyo sa gitna ng disyerto o ano? Tama nga, natatarantang ibinuka ng chief manager ang kanyang mga kamay at desperadong sinabi, Sir, kung nagmamadali talaga kayo, maaari naming ibigay agad ang interes ng 1 taon bilang advance. Pirmahan niyo lang ang kasunduan na iiwan ninyo rito ang pera sa loob ng 10 taon. Hindi, itataas ko pa ang interes sa 3 pawn. Nagtataka ang ating bida sa reaksyon nito at sinabi sa isip, bakit siya nakakapit sa akin na parang linta? Kung ganito kalaki ang iniaalok niya, hindi ba't malinaw na lugi ang Merchant Guild? Habang masusing inoobserbahan ang chief manager, muli siyang sinabi sa isip, ngayong tinitingnan ko siya, kakaiba ang mukha niya. At ang mahinang aura na kanina ko pa nararamdaman, marunong pala ito ng martial arts. Pagkatapos ay tinawag niya ito. Agad namang tumugon ng chief manager at sinabi, bakit po, sir? Diretsahang sinabi ng ating bida, kung ganoon, magkano ang napapala mo rito? Muling pinagpawisan ng chief manager at nauutal na sinabi, ano pong ibig ninyong sabihin? Kalmadong sinabi ng ating bida, ang tinatanong ko ay kung magkano ang makukuha mo kapag sumali ako sa produktong yan. Piliting tumawa ang chief manager at sinabi, ano pong ibig ninyong sabihin na may makukuha ako? Ha ha ha, mukhang nagkakaintindihan tayo, ginagawa ko lang ito para sa inyong kapakanan. Tahimik na napatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip, isang mangangalakal na nagtatrabaho ng walang anumang pakinabang. Ang sobrang kabaitan na walang dahilan ay laging may nakatagong motibo. Napakapala kaibigan niya, pero bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata. Pilit ang kanyang ngiti, namamawis ang kanyang mga kamay. Ang lalaking ito, isang manloloko. Seryoso siyang tumingin sa chief manager at sinabi, hindi ko kailangan yan. Dalhin mo rito ngayon din ang lahat ng 10 gold bars. Sandaling natahimik ang chief manager bago malamig na sinabi, akala ko malinaw ko nang naipaliwanag. Unti-unting sumimangot ang kanyang mukha habang sinasabi, sinubukan kong pagbigyan ng isang mangmang na bata at ayusin ito ng maayos. Hoy, ay ho! Hindi ba mas mabuting iwan mo na lang dito habang maayos pa akong nakikipag-usap? Kapag nagsasalita ang nakatatanda, dapat marunong kang makinig. Hinawakan niya ang ulo ng ating bida habang sinasabi sa isip. Binabantayan ng Beggars, sect ang Dungrim Merchant Guild, at naghahanap ng pagkakataon ang Justice Martial Alliance na magsagawa ng imbestigasyon. Kaya gusto ko lang sana itong tapusin ng tahimik. Pagkatapos ay muli siyang nagsabi, talagang ganito ang mga kabataan. Parang humihingi sila ng bagbog. Hindi nila makontrol ang mainit nilang dugo. Madilim ang kanyang tingin habang sinasabi sa isip, dahil hindi umubra ang panghihikayat, wala na akong pagpipilian kundi patahimikin ka. Hindi natinag ang ating bida at sinabi, hoy, medyo nalilito ako ngayon, binabantaan mo ba ako? Ngumisi ang chief manager at sinabi, mukhang may kaunti ka ring utak. Masama namang ngumisi ang ating bida at sinabi, kaya pala pagbabantay yun. Tama. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng chief manager habang sinasabi, alam mo ba ang kasabihang, ang praying mantis na humaharang sa kariton? Isa itong tanyag na kasabihan mula kina Zhuangzi at Wainanzi. Isang praying mantis na hindi alam ang kanyang lugar at humahamon sa isang kariton. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, iyon ang ibig sabihin noon. Nagulat ang chief manager at sinabi, ano? Napatingin siya sa sariling kamay na mahigpit ng hawak ng ating bida habang sinasabi ng ating bida, dahil usapang katinoan na rin lang, paano mo balak mabuhay kung ganyan kakonti ang mayroon ka? Kasunod nito ay mahigpit niyang sinabunutan ang buhok ng chief manager. Walang emosyon ang kanyang mukha habang sinabi, may isa lang akong itatanong. Noon pa lang ba ay balak mo nang nakawin ang lahat ng pera ko? Mariin ang kanyang titig habang muli niyang sinabi, wala ka ng pinaghirapan. Naglakas loob ka pang galawin ang pera ko. Malakas na sumigaw ang chief manager, lintik ka. Hindi na siya pinatapos ng ating bida. Mula sa pagkakahawak sa kanyang buhok,
Mariin niyang ibinagsak ang ulo ng chief manager sa ibabaw ng mesa habang sinasabi, alam mo, marami akong kinamumuhian. Kahit ako mismo, nakakapagod isipin. Dagdag pa niyang sinabi, pero alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Ang taong kumukuha ng bagay na pag-aari ko. Nakakatakot ang kanyang titig habang muli niyang sinabi, naglakas loob kang galawin ang pera ko. Kasabay nito ay sinabi niya sa isip, at hindi ka pa man din tagawudang. Muli niyang sinabi, karaniwan ay hindi ako ganitong klaseng tao, pero naging mas mabait ako nitong mga nakaraan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Dalhin mo ang pera. Galit namang sumigaw ang chief manager, tumahimik ka, lintik na bata. Nagyayabang ka lang dahil umubra ang isang sorpresang pag-atake. Akala mo ba kaya mong harapin akong si Huang Gokso? Marahas siyang kumawala sa pagkakahawak ng ating bida. Nagtipon ng makapal na enerhiya sa kanyang kamay at mabilis na umatake habang sumisigaw. Mamatay ka, ngunit walang kahirap-hirap na sinalubong ng ating bida ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay dinurog niya ito habang mahigpit na niyayakap ang buong braso ng chief manager. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha habang sinabi, ano ba ang ginagawa mo? Sa sobrang higpit ng pagkakahawak, napasigaw ang chief manager sa matinding sakit at pautol-utol na sinabi, may tao ba riyan? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, oh, tinatawag mo ang mga kasamahan mo? Pero hindi ba masyadong makitid ang lugar na ito para sabay-sabay kayong lumaban? Mula sa marahas niyang pagtapak sa sahig, agad itong nagbitak habang bumabalot ang makapangyarihang enerhiya sa kanyang paa. Sa isang malakas na sipa ay tumilapon sa himpapawid ang chief manager, at ang bugso ng kanyang enerhiya ay kumalat sa buong paligid. Takot na napatingin ang chief manager sa kanya habang sinasabi ng ating bida, gusto ko sanang wasakin ang buong gusali, pero ayokong madamay ang mga inosenteng tao. Kaya daanan lang ang binuksan ko. May nakakatakot na titig pa siyang idinagdag at sinabi, kumusta? Nagustuhan mo ba? At dito na nagtatapos ang ika-166 na kabanata.